balikan po natin yung foundation, Romans 12:1. Sabi po diyan, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your spiritual worship. Alam niyo po ito, by the mercies of God, ang ibig sabihin po niya, binabalikan talaga ni Paul, simula yung una. Chapter 1 to 11, yung ginawa ni God sa atin that we are saved by grace through faith. Okay, na na-justify tayo dahil po sa ginawa ni God sa atin. Ano pong ibig sabihin niyan? Ito po yan, God's mercy. Okay, ang ibig sabihin po niyan, declared or made righteous in the sight of God. Anong ibig sabihin pag sinabing we are made righteous in the sight of God? Okay, bigyan ko po kayo illustration. Ito po yan. Sino dito, alam niyo yung 10th plague? 10th plague, yung ginawa ni God sa Egypt. Okay, sa kila Pharaoh. Okay, meron pong yung ikasampung plague, ang sabi po doon, may dadaan na angel of death, lahat ng mga panganay mamamatay. Mga Egyptian, okay? Mamamatay, mga panganay na anak, lalaki, yung mga hayop, lahat po ng panganay mamamatay. Pero ang sabi po ni God, para hindi kayo madamay, sabi niya sa mga Israelites, magpatay kayo ng tupa. Okay, yung blameless, yung malinis, at ipahid nyo dun sa doorpost nyo. Okay? Ayun nga, pag dumaan yung angel of death, ito yung palatandaan niya na kaisa namin kayo. Okay, ito po ibig sabihin niyan. Next slide please. Sabi po dyan, the Lord did not check who inside the house was worthy. He checked for the blood on the doorpost. None of us is worthy. Only the blood of Jesus can cover us. Ito po ang ibig sabihin niyan. One day, pag humarap po tayo sa Panginoon, di ba? Bago ka makapasok sa kingdom niya, hindi titingnan ni God kung ano mga ginawa mo. Teka lang, 99 out of 100 ka, hindi ka makakapasok. Pero ang tinitingnan ng Diyos, bago tayo makapasok sa kingdom niya, may dugo ka ba ni Kristo? Ito po ang ibig sabihin nun. By the mercies of God, wala po tayong ambag dyan. Okay? Wala po tayong ambag dyan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa mercy niya, nakapasok po tayo. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa dugo ni Kristo sa buhay natin. Pag umarap tayo sa Panginoon, uy, may dugo ni Kristo papasok. Uy, wala. Ganun lang po yun. It's not about good works. Okay? Ang titingnan lang po ni God kung may dugo tayo ni Kristo. How many of you here na-appreciate nyo yung ginawa ni God sa buhay natin? Pwede bang palakpakan natin si God?